Blessed day, brothers and sisters. Kamusta kayong lahat? Kamusta ang pananampalataya ninyo sa ating Panginoong Jesus? Nagiging deeper ba? Kilala nyo na ba kung sino ang ating Panginoong Jesus? Kasi kapag ka may faith ka at totoong nananampalataya ka sa ating Panginoong Jesus, yan ay makakapagpaligtas sa iyo, kapatid. Hindi masasayang ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Okay? Hindi kayo maliligtas sa pamamagitan lamang ng iyong mga mabubuting gawa. Mabubuting gawa, subalit wala sa inyo ang ating Panginoong Jesus, ay hindi ka maliligtas. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo na kailangan ng repentance at humble heart na lumapit sa ating Panginoong Jesus upang makamit mo ang kaligtasan, okay? Dahil ang Panginoon lamang natin nakapagbibigay nun, save by grace and by His mercy. Lahat kayo ay maliligtas. Okay? At panghawakan mo yung pananampalataya mo dahil sa darating na mga taon, okay, mas lalo pang hirap or nandoon na talaga yung hard tribulation. Okay? Kung sino man yung mga taong nandito pa hanggang sapitin ang hard tribulations, ay dapat talaga may Christ kayo, kasi yan lang ang panghahawakan nating lahat upang tayo ay makayanan ang mga sasapitin natin, lalo na kapag ka naghari na si Antichrist. Okay? Kaya, brothers and sisters, sa bawat video ko, hinihikayat ko kayo na magrepent, kasi habang wala pang ating Panginoong Jesus, yung mga araw, buwan at taon na lumilipas ay nagiging mabilis na lamang. Kaya habang may panahon pa, magrepent kayo, brothers and sisters. Okay? Kaya bakit pa namin kayo ini-encourage na magrepent? Kasi ayaw namin na mapunta kayo sa nagbabagang apoy. Okay? Kahit naman ang ating Panginoong Jesus ayaw niya kayo mapahamak, ayaw niya kayong may tapon sa nagbabagang apoy. Subalit, sabi nga nating Panginoong Jesus, 'di ba? Marami ng araw, buwan, taon na binigay ang ating Panginoong Jesus. Tapos hindi pa rin kayo makakapag-repent bago dumating ang ating Panginoong Jesus. So, bali, sinayang nyo yung mga araw at ilang taon na binigay ng ating Panginoong Jesus para makilala nyo siya at matanggap nyo siya sa inyong buhay. Kaya kami, bilang kami ay mga servant ng ating Panginoong Jesus, kami ay mga vessel ng ating Panginoong Jesus, ay nandito kami para sa inyong lahat. Para mahipo ang inyong mga puso at manindigan at magrepent at sin no more, kapatid, kapag ikaw ay humingi na ng tawad sa ating Panginoong Jesus. Huwag ka nang bumalik sa dati mong attitude, or huwag ka nang bumalik na kung saan ay iniligtas ka na ng ating Panginoong Jesus. Okay? Kasi wala nang panahon at wala nang oras kapag nalalapit ng dumating ang ating Panginoong Jesus. At dapat palagi tayong naka-align sa ating Panginoong Jesus. Huwag natin siyang iiwan dahil mas lalo nating kailangan ng ating Panginoong Jesus, lalo na sa tribulation, yung hard tribulation. Okay? Kasi yan na ang pinakahuling test para sa ating lahat. Kung sino man ang madatnan yung hard tribulation na yon, walang hindi makakaiwas doon. Lahat ay sasapitin talaga yung hard tribulation na yun. Kaya, ina-advise ko kayo, ina-encourage ko kayong lahat na manindigan at magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa pamamagitan niyan ay maliligtas tayong lahat sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Okay? At kung meron pa sa puso natin na may mga hatred, bitterness, o may mga galit pa sa ating mga puso, o meron pa tayong hindi napagpatawad, kung sino man yan ng mga taong nakapaligid sa atin, ay patawarin na natin sila. Dahil hindi rin magugustuhan ng ating Panginoong Jesus kung mayroon pa dyan natitira sa puso nyo na galit, bitterness, jealousy. Hindi yan magugustuhan ng ating Panginoong Jesus, dahil alam yan ng ating Panginoong Jesus kung meron pang natitira dyan sa puso ninyong mga itinatago, kahit maliit pa yan. Kaya dapat malinis ang mga puso natin. Okay? Malinis dapat upang maligtas tayong lahat, maligtas kayo.
Okay, brothers and sisters, patuloy kitang hinihikayat na magkaroon ka ng relationship sa ating Panginoong Jesus. At ang pamilya nyo, mga anak nyo, dapat ngayon pa lang, hinihikayat nyo na sila na makilala ang ating Panginoong Jesus. Ipakilala nyo sila habang maaga pa, habang may panahon pa. At ang lalong-lalo na, yung mga anak natin, ng mga teenager, dapat makilala nila ang ating Panginoong Jesus. At kung sila ay nasa worldly things pa, dapat ngayon pa lang ay inuunti-unti na natin silang turuan kung ano ang makakapagpaligtas sa ating lahat at sa inyong lahat, sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Dapat ngayon pa lang sinasabi nyo na sa kanila, nire-remind nyo na sila at pinapaalalahanan ngayon pa lang, brothers and sisters. Kasi sa darating judgment days, brothers and sisters, iisa-isahin tayo niya ng ating Panginoong Jesus kung ano ang mga nagawa natin nung nandito pa tayo para sa glorify ng ating Panginoong Jesus. Kung tayo ay nagkaroon ng truly repentance sa ating Panginoon, at kung wala na dyan na naitatago ng mga bitterness, jealousy, galit dyan sa ating puso, okay, dapat malinis na yan kasi nililinis tayo ng ating Panginoong Jesus araw-araw, di ba? Okay, at na-encourage ko kayo, okay, brothers and sisters, at kung kayo ay may Bible, magbasa kayo, brothers and sisters. Kasi dyan nyo lang makikilala ang ating Panginoong Jesus eh. Diyan kayo lalalim at sa pamamagitan ng faith at prayer, yan ang communication natin sa ating Panginoong Jesus. Kami, bilang born again Christians, wala kaming religion, okay? Ang born again Christian sinasabi, ito ay relationship kay God. Relationship between me and God, okay? Kasi sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at prayer, doon tayo lumalalim at nakikilala natin ang ating Panginoong Jesus. At brothers and sisters, palagi kong sinasabi sa inyo na magbasa kayo ng Bible, lalong-lalo na yung Revelation. Di ba sabi ko, ang Revelation ay huling book na mababasa natin sa Bible. Ayan oh. Yan, Revelation. Nakalagay dyan, Revelation. Yan ay chapter 1 hanggang chapter 22. Okay? So, maikli lang yun, brothers and sisters. Chapter 1 hanggang chapter 1. Ayan. Ito. Ang sinasabing chapter, ito yung may malaking number. Okay? Yan ang chapter na sinasabi. Ang mga verse na sinasabi namin ay yung may mga malilit siya na numbers. Yan ang verse. Okay? Kaya kapag sinabi namin, for example, Revelation, chapter 1, verse 1. Ayan ang mga verse, yung mga malilit na mga numbers. Okay? Ang chapter, yung mga malalaking mga numero. Okay? So, ayan. Chapter 1 yan hanggang chapter ito, last part na yan. Ito, chapter 22. Yan. Basahin nyo yan, brothers and sisters, kasi nandito sa Revelation yung tungkol kay Antichrist at kung ano yung mga mangyayari ngayong end times. Kasi dapat importante to, brothers and sisters, na mabasa nyo. Okay? So, dumako na tayo sa pinaka-teaching ko. Okay? Ito ay matatagpuan sa Mark chapter 2 verse 5 na kung saan ay pinagaling ng ating Panginoon ang isang paralitiko. Okay? So, sayin natin, brothers and sisters. Dumako tayo sa Mark